title, Assessing Your Spiritual Life. Pag sinabing i-assess, ibig sabihin, pag-aralan natin, tingnan natin, kung ano na nga ba ang kalagayan ng spiritual na buhay natin. Gaya ng panahon natin ngayon, ano yung usong nangyayari ngayon? Maliban kay Bagyong Florita at kay Bagyong Henry. Ang pinakauso na nangyayari ngayon, yung tungkol sa 4Ps. Diba? Nangyari sa 4Ps, in-assess yung bawat members kung sila nga ba ay karapat-dapat na tumanggap ng 4Ps or hindi. Diba? Kapag in-assess ka at hindi ka karapat-dapat, makakatanggap ka ba? Hindi na. So, ganun din, sa hapong ito, ang gagawin din natin, i-assess din natin yung ating mga sarili and titignan natin kung nasaang katayuan na ba yung spiritual na buhay ng bawat isa sa atin. Dahil bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung gaano ka-healthy yung spiritual na buhay natin. Diba? Gaya nakasulat sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, ito'y sinulat ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi ni Pablo, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing." Nung sinulat ni Pablo ito kay Timoteo, ito yung pagkakataon na malapit nang mamatay si Pablo. Alam niya, malapit na siyang i-execute, malapit na siyang patayin. Usually, sa mga tao, kapag malapit nang mamatay, anong pakiramdam ng tao malapit nang mamatay? Kung halimbawa, meron kang sakit na malubha, sinabi ng doctors, ilang buwan na lang itatagal mo, anong karaniwan na nararamdaman ng mga tao? Diba? Ordinarily, ang nararamdaman ng mga tao na di-depress, nalulungkot, naghahanap ng sisisihin. Kung hindi yung karamdaman nila, nakakalungkot, minsan dumarating sa time, sinisisi nila ang Diyos. Pero dito sa pagkakataong ito, alam ni Pablo na mamamatay na siya. Sabi niya kay Timoteo, malapit na yung aking kamatayan. Pero pagkaganon man, sabi niya, kung mapapansin niyo, sinabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sa Tagalog, sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, kung ano man yung kanyang gawain, hindi niya pinabayaan. Nagpatuloy siya sa paggawa ng gawain niya bilang isang mangaral ng Diyos, higit sa lahat bilang isang Kristiyano. Sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race. Ano ba yung ginagawa natin? Diba? Sabi niya, nasa race tayo. Diba? Pag sinabing race, meron tong finish line. Hindi ka makakarating sa finish line kung ikaw ay titigil. Kung ikaw ay susuko. Alam ni Pablo yan. Ganun yung ating buhay. Tayo'y naglalakbay, tayo'y nasa race, kung sino nga ba yung makakarating doon sa finish line. Pero hindi ito yung race na pabilisan ng takbo. Tinutukoy ni Pablo na race dito is marathon. Sinabing marathon, patibayan. Kung sino yung pinakamatibay, siya yung aabot sa finish line. So tingnan nyo ha, malapit na siyang mamatay, dapat nadidepress siya. Hindi. Malapit na siyang mamatay, ini-encourage niya si Timoteo na sinasabi niya kay Timoteo, ako nakipaglaban ako. Ipinaglaban ko yung aking pananampalataya, kaya malapit na ako dun sa finish line. Diba? And sabi niya, at dahil doon, dahil sa natapos ko yung aking takbuhin at iningatan ko yung aking pananampalataya, meron akong tatanggapin. Ano yung naghihintay sa akin sa finish line? Ang sabi niya, naghihintay sa akin yung crown of righteousness. Alam natin yung crown, pag sinabing tatanggap ka ng crown, it is symbolizing prize. Di ba? May premyong naghihintay sa akin. Para sabi ko nga, Miss Universe. Paano ba pinaglalabanan sa Miss Universe? Di ba? Yung crown lang naman. Di ba?
Pag napanalunan yung crown, siyempre, pride na nung nanalong Miss Universe yun. Pero dito yung sinasabi ni Pablo, hindi crown na nananakaw, hindi crown na pwedeng mawala, hindi crown na masisira. It is the crown of righteousness na sino magbibigay? Sino magbibigay? Sabi niya, magbibigay yung Panginoon. Ibibigay sa akin ng Panginoon, meaning to say, lahat ng gawain natin sa ibabaw ng lupang ito, lahat ng ginagawa natin sa pagpapakatatag ng ating pananampalataya, kapag tayo nagtagumpay at nakarating sa finish line, meron tayong reward na manggagaling sa Diyos mismo. At sabi ni Pablo, hindi lang sa akin. Kanino pa? Kanino pa? Sabi niya, but also to all who have loved His appearing. Kasama tayo ron. Kasama tayo doon. Kung gusto nating makita muli ang ating Panginoong Jesus Cristo, sa paanong paraan natin makikita uli si Jesus? Ay kailangan nating magpakatata, kailangan nating lumaban, kailangan nating tapusin yung ating takbuhin, and kinakailangan ingatan natin yung ating pananampalataya. Kapag sumuko tayo, makakarating tayo sa finish line? Hindi po. Kaya nga sabi natin, let us assess our spiritual life. Nasaan punto tayo? Nandun ba tayo sa puntong masipag pa rin tayo at matyaga na tumatakbo hanggang matapos natin yung ating race? O nandun na tayo sa puntong tinatamad na, sumusuko na, nangihina na, dahil ang daming pagsubok na dumarating sa buhay? I-assess po natin yung buhay natin. Ano po? Dahil sabi rin ni Pablo, dito sa 1 Corinthians, chapter 13, verse 5, sabi niya, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Sabi niya, examine yourselves. Paano natin na-examine? First question, Kristiyano tayo hindi? Kristiyano, di ba? Madaling sabihin, ano po? Dahil dito sa Pilipinas, kapag hindi ka Muslim, anong tawag sa'yo? So, ibig sabihin, lahat ng hindi Muslim, Kristiyano. Napakadaling sabihin na Kristiyano nga tayo. Di ba? So, kung i-examine natin ang sarili natin, tatanungin natin, Kristiyano ba ako? Ang unang-unang sagot natin, oo. Pero, pangalawa, after examining, let us test ourselves. Totoo nga ba tayong Kristiyano? Di ba? I-test natin kung tunay na Kristiyano tayo. Sa paanong paraan? Test natin yung sarili natin. Alam ba natin ang tinuturo ng Biblia? Alam ba natin ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano? Alam ba natin kung ano yung pinanampalatayanan natin? Kung bakit tayo na-convert na maging Kristiyano? Tayo nga ba yung na-convert dahil sa ipinangaral sa atin ng Ebanghelyo? O tayo na-convert dahil sa ibang pamamaraan? I-test po natin. At kapag katapos nating i-test at naintindihan natin na totoo, tayo ay Kristiyano dahil tayo'y sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, i-prove naman natin na tayo'y Kristiyano. Di po ba? Anong kaugalian meron ng Kristiyano? Ang Kristiyano po ba'y mapagkakatiwalaan? Ang Kristiyano po ba'y sinungaling? Ang Kristiyano po ba'y may tinamuyo? Di po ba? Tanong natin ang ating sarili. Di ba? I-prove natin na tayo nga'y tunay na Kristiyano at hindi tayo disqualified. Di po ba? Dahil sabi ko nga, madali bang sabihin na Kristiyano tayo? Madali hindi. Madali. Kahit sino pwedeng magsabi, Kristiyano mo. Madali rin bang sabihin na tapat tayong Kristiyano? Madali. Kahit sino pwedeng magsabi na tapat siyang Kristiyano. Anong pinakamahirap? Yung salitang prove. Mahirap patunayan na tayo'y tunay na Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Dahil hindi naman tao ang hindi tao ang husga sa atin. Sino pong husga sa atin? Nasa taas. So we examine ourselves, we test ourselves, and we prove that we are indeed Christians. Para makatulong sa atin, tingnan natin yung buhay ni Pablo. Ano po?
Pero gusto kong tingnan natin, doon sinabi niya, examine yourselves as to whether you are in the faith. Kung ikaw ay nasa pananampalataya, anong ibig sabihin nun? In faith is equivalent to being in Christ. Kapag ikaw ay nasa pananampalataya, ibig sabihin, ikaw ay nakay Kristo. Di mo ba, naalala niyo sabi niya, Galatians 3:27, tadagok yun about Israel kay Kristo, in kausyo ni Kristo. Galatians 2:20, sinasabi ron, ang nabubuhay na sa ating katauhan, ngayong Kristiyano na tayo, sino po? Si Kristo na pong nabubuhay sa ating katauhan. So kung tayo may pananampalataya kay Kristo, si Kristo ay nasa atin. Sabi rin dito sa Efesos 5:2, and walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Yung mga na kay Kristo pala, o yung merong pananampalataya, sila pala ay naglalakad sa pag-ibig. Ibig sabihin, kinakailangan marunong tayong i-exercise yung pag-ibig. Sa paanong paraan? Ano po? Sa paanong paraan? Ang ibig ko bang sabihin, kapag ako'y lalaki, maghahanap ako ng babae, liligawan ko para ma-exercise ko yung pag-ibig? O kung ako naman ay babae, wala akong boyfriend, maghahanap ako ng cute na lalaki, kapag nakakita ko, magpapakita ko sa lalaki para ligawan ako at ma-exercise ko yung pag-ibig ko? Yun po ba ang ibig sabihin niyan? Hindi po. Tayo po'y Kristiyano, tayo po'y mga anak ng Diyos, na kapag tayo naglalakad sa pag-ibig, sabi niya, walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Anong ginawa ni Kristo sa atin? Bago siya namatay. Bago namatay si Kristo sa krus, anong ginagawa niya? Ipinapangaral niya yung patungkol sa kaligtasan. Bakit siya namatay? Para sa ganoon, magkaroon tayo ng kaligtasan. Nung siya'y namatay, bumalik siya sa langit, anong ginawa niya? Ipinadala niya yung Espiritu Santo upang sa ganoon yung Espiritu Santo, sabihin niya sa mga apostol kung ano yung mga dapat gawin ng mga tao upang yung mga tao magkaroon din ng kaligtasan. So, ibig kong sabihin, ibig kong ipakita, dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Jesus, patuloy na ipinangaral niya yung kaligtasan sa atin, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan, ipinadala niya yung Espiritu Santo para sa ating kaligtasan, all because of His love for us. Na kapag sinabi natin walk in love as Christ also has loved us, tayo bilang Kristiyano, anong gagawin natin? Eh kung mahal din natin ang mga tao sa paligid natin, anong gagawin natin? We preach salvation. Di po ba? Kailangan ibahagi natin sa kanila ang ibanghelyong ating tinanggap dahil nga tayo nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ibanghelyo. At dahil mahal natin yung mga kapwa natin, kinakailangan malaman din po yun. Hindi lamang po yun, sabi dito sa Filipos, Kapitulo 3, versikulo 14, sabi niya, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi ni Pablo, I press toward the goal. Ano yung goal ni Pablo? Ano yung gustong mabot ni Pablo? Gusto ni Pablo makauwi sa langit. Di po ba si Pablo yung nagsabi na our citizenship is in heaven. Yun yung goal niya. Tayo po, anong goal natin? Anong goal natin? Tanong ko nga kanina sa sagot. Sino sa inyo nagtanim ng palay na nung sinabog na ninyo yung buto, pagkasabog ninyo, sabi ninyo, sana pagkatapos ng 3 buwan malugi ako? Meron? Bakit pa tayo nagtatanim ng palay? Anong goal natin? Para pagkatapos ng 3 buwan o ng 4 na buwan, marami tayong aanihin para marami tayong kikitain. Yun yung goal. Ngayon tayo bilang mga Kristiyano, bakit nga ba tayo nag-Kristiyano? Diba? Bakit tayo nagpabaptize? Para magkaroon ng bigas? Biro lang po, ano po? Dinadaan natin sa biro. Minsan, sa iba, masakit dahil sa iba, kaya sila naging Kristiyano dahil doon. Pero tayo, ano nga bang goal natin? Bakit tayo nag-Kristiyano?
Dahil gusto nating makauwi sa langit. Gusto natin tayo sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos na nasa langit at gusto natin na huwag tayo mapunta sa impyerno. Yun yung sinasabi ni Pablo, I press toward the goal. I press toward that prize. Yung prize na naghihintay sa akin. Diba nung binasa natin kanina, sabi niya, there is laid up for me a crown of righteousness. So alam niya, tatanggapin niya yung crown na yun. Yun yung goal natin, mga kapatid. Kapag tayo na kay Kristo, yun lang ang goal natin. Makamit yung prize na ipinangako sa atin. In Ephesians chapter 6, verse 13, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day and having done all, to stand. Ang question, kapag may naabot natin yung goal natin, madali, mahirap. Kung nag-aaral tayo, kapag tayo nag-e-exam, anong goal natin? Makakuha ng mataas, di ba? Pag-perfect. Madali, mahirap. Mr. Joyce, madali, mahirap. Balita po, pag may 1 mistake, 2 mistakes, ito, siniyak pa yan eh. Di ba mahirap? Kailangan natin pagpuyatan yan. Di ba? Hindi ganun kadali. Merong mga pagsubok na dumarating kapag tayo nagre-review. Andiyan na yung antok. Andiyan na yung katamaran. Di ba? Minsan, andiyan yung mga makukulit at sutil ng mga kapatid natin habang nag-aaral tayo, i-store tayo. Ganon din sa atin sa pagiging Kristiyano natin. Meron tayong goal na makauwi tayo sa langit. Pero sa pagdaan ng mga araw, habang tayo patuloy na naglalakbay pauwi sa langit, may mga pagsubok. Diba? Sinong di pa nakaranas ng pagsubok? Ano yung mga pagsubok? Andiyan na yung problema. Andiyan na yung sakit. Andiyan na yung naranasan natin na hindi naman katong kalakas si Florida, pero binaha yung pananim natin. Nangyari sa pananim natin? Nag-swimming. Ilang araw nag-swimming. Ano nangyari? Nasira. Di po ba? Mga problema na dumarating sa atin, hindi natin kagustuhan, yun yung mga nagiging hadlang minsan para sa halip na dire-diretso tayo doon sa goal natin, minsan napapaiwas yung iba. Nakakalungkot yung iba, hindi lang umiiwas. Tumitigil na sa pag-uwi doon sa goal na yun. At para hindi tayo panghinaan ng loob, ang sabi niya, take up the whole armor of God. Nasaan? Nandito po. Ito po yung whole armor of God, yung kanyang mga salita, yung mga turo na sa atin, ibihis po natin lahat yan upang sa ganon, hindi po tayo panghinaan at magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Di po ba? Sabi rin dyan sa Hebrews chapter 12 verse 1, sabi ko nga, yung takbuhin natin hindi unahan. This is marathon. Kaya nga sabi niya, let us run with endurance the race that is set before us. Ito yung takbuhin na ang sinasabi, matira matibay. Tama mali. Kapag hindi tayo matibay, makakauwi tayo sa langit. Di ba ang daming tukso? Ang daming pagsubok? Kung hindi tayo matibay na iwasan yung mga tukso, na paglabanan yung mga pagsubok, hindi po tayo makakauwi sa langit. Kaya kinakailangan, meron tayong lakas, pasensya, sa ating pagtakbo, pauwi doon sa prize po natin. Para mas maintindihan natin, tingnan natin si Pablo. Si Pablo ang gawin nating example. Bakit si Pablo? Isa yung sumulat nung binasa natin. Yung sinabi niya, I have fought a good fight, I have kept the faith. Di po ba sabi niya? Therefore, there is laid up for me a crown of righteousness. So, sa gawin natin example, bakit niya nasabing tatanggapin niya yung crown of righteousness? Sino po ba si Pablo? Una, Paul is a fighter. Ano ibig sabihin ng fighter? Palaban, sabi ng Brother Jerry. Totoo po? Ang fighter palaban? Yung fighter, pag sinabing fighter ako, pag Kristo ako, hindi tumatak po yan. Nakikipaglaban yan, kahit saan mo dalhin yan. Fighter nga eh. Di po ba? Ganyan po si Pablo. Kaya lang, sabi niya, yung kanyang pakikipaglaban, it is a spiritual fight against sin. Hindi pala sa yung fighter na kapag merong nasalubong ng kanyang personal, na bigla na lang makikipag-away, makikipagsusuban. Hindi pala ganun klase ng fighter. Si Pablo isang fighter
spiritual fighter na kung saan ang kinakalaban niya ay kasalanan. Di ba? It is a spiritual fight against sin. Tingnan natin, sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 12, sabi rito, verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Sa English sabi niya, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So yung pakikipaglaban ni Pablo, ito yung pakikipaglaban sa pananampalataya. Na para mapag-ingatan niya yung kanyang pananampalataya, kailangan labanan niya yung kasalanan. Kailangan hindi niya hayaan na siya'y magapi ng kasalanan. Now, ang pakikipaglaban sa kasalanan, madali mahirap. Madali mahirap. Mahirap po. Ano po? Napakahirap umiwas sa tukso. Pero sa pakikipaglaban ni Pablo, tandaan natin, he is a good soldier. Anong katangian meron ng good soldier? Ang good soldier sumusuko, hindi. Ang good soldier, mga kapatid, yung hirap na dinaranas nila sa bundok, sa kabila ng kulang sila sa armas, kulang sila sa ayuda, kulang sila sa gamit, sa kabila ng malayo sila sa kanilang pamilya, hindi mo maihintay na sumuba yung mga yan. Mananatili silang naglilingkod sa bayan upang ipagtanggol ang bawat isa sa atin. Ganyan din si Pablo. Bilang sundalo ng Diyos, sundalo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya sumuko. Diba? At bilang sundalo ng ating Panginoong Jesus, siya ay isang matapang na sundalo. Kailangan ba ang tapang sa pagiging sundalo ni Kristo? Kailangan po ba? Bakit kailangan? Sino pa yung mga kinaharap niya na tinuruan niya? Sino pa yung mga pinangaralan ni Pablo? Andyan sila Felix, andyan sila Festus, andyan sila Haring Agripa na tinuruan ni Pablo. Andyan yung hinahabol siya ng kung sino-sino para ipapatay. Di mo ba? Para lamang pigilan siya na mangaral ng Ebanghelyo. Andyan na yung ikinulong siya upang sa gano'n mapigilan siya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pero sumuko siya? Hindi po. Nanatili siya sa pangangaral ng Ebanghelyo, ipinaglaban niya yung kanyang pananampalataya. Sabi pa niya, he is steadfast. Nahindigan siya, hindi siya magalaw. Di mo ba? Ibig sabihin, meron mong nakatingin na tao o walang nakatingin na tao, ministro siya. Tama mali? Dahil minsan merong ministro kapag nasa harap ng maraming tao, pero pag walang mga tao, ministro pa rin ba? Iba na yung gawain. Pero si Pablo, nakaharap man siya o hindi, yung pa rin ang kanyang gawain, naninindigan siya sa katotohanan. Hindi lamang po yung sabi niya, he is trained. Trained saan? Trained sa hirap. Di po ba? Sa 1 Peter chapter 3, verse 15, tingnan po natin. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15, ano pong sabi ro? 3:15 sabi rito, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuhan at takot. He is properly trained, meaning to say, handa niyang sagutin yung bawat katanungan na ibinabato sa kanya. Kaya lang kapag siya'y sumasagot, anong ginagamit niyang pangsagot? Sariling opinion niya? Hindi. Ang ginagamit niya kapag siya'y sumasagot, ito pong salita ng Diyos. Di mo ba? Ganon din po tayo sana. Bawat Kristiyano, ganon din tayo sumagot. Gamit natin ang salita ng Diyos. And dito sa 1 Corinthians 9:27, sabi niya, I discipline my body. Bakit? Kasi kapag hindi natin nadisiplina yung ating mga katawan, sabi niya, pwede tayong ma-disqualify. Question, madali bang disiplinahin yung katawan, mga kapatid? Madali mahirap. Ito to, madali mahirap disiplinahin yung katawan.
Sino nagsabing madali? Bakit pag adobo na baboy ang ulam, inuumunan ninyo yung taba? Masama sa katawan yung taba, di ba? Pero bakit inuunan natin yung taba? Masarap eh. Ang hirap disiplinahin minsan ng katawan. Di ba? Yung spirito natin malakas. Alam natin kung ano yung tama at mali. Pero minsan mahirap sumunod yung katawan. Kaya dito sabi ni Pablo, I discipline my body. Ngayon, si Pablo, isang fighter na pinaglalaban niya spiritual fight against sin. Pero kapag pala tayo nakipaglaban against sin, kailangan good soldier tayo. Kailangan matapat tayo sundalo. At bilang matapat na Kristiyano, matapang tayo, marunong tayo manindigan, train tayo na kapag tayo sumasagot gamit yung salita ng Diyos at disiplinado yung ating mga katawan. Kung i-assess natin si Pablo, karapat-dapat ba siya na tumanggap ng crown of righteousness? Para sa akin, karapat-dapat siya. Di ba? Maliban doon, ano pa? Sabi niya, sa panahon natin ngayon, are we fighting temptation or are we throwing in the towel? Dalawa lang, isa lang sa dalawang pagpipilian natin. Paglalabanan natin mga tukso sa buhay natin, susuko tayo. Sinong gustong sumuko? Yung susuko po, hindi po makakauwi sa langit. Kaya po wag po tayo sumuko. Pakipaglaban po tayo ng pakikipaglaban. Hindi po ba? Gayahin natin si Pablo upang sa ganoon makauwi po tayo sa langit. Next, Paul ran to win the prize. Di ba sabi niya doon sa binasa natin kanina? Sabi niya, I have fought the good fight, I finished the race. Literal na tumakbo siya? Hindi, ibig lang niya sabihin, nakarating ako sa finish line. Ipinagpatuloy ko yung aking paglalakbay, hindi ako sumuko. Yun yung ibig sabihin ni Pablo. So bakit niya pinagpatuloy yun? Dahil gusto niya na mapanalunan yung premyo. Ganon din po sana tayo. So tingnan po natin, sabi niya, a prize to be what? Sa kanyang pagtakbo, alam niya na merong ibibigay na premyo sa kanya ang Diyos. Tama po mali. Tingnan natin 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Baka sabihin yung binibiro ko kayo eh. 9:24, sabi niya rito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo ng gantimpala. So tingnan niyo yung kanyang comparison. Kinumpare niya sa takbuhan dito sa ibabaw ng mundo. Yung takbuhan sa ibabaw ng mundo, ilan ang nananalo? Isa. Di ba? Isa. Pero sabi niya rito, sabi niya, magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Yung takbuhin na tinatakbo natin, hindi lang isa ang mananalo. Ang makakatanggap ng premyo, lahat ng makakatapos ng kanyang takbuhin. So, ibig sabihin, hindi po ito pabilisan. Ito po'y patibayan. Kung sinong matibay sa atin na makakarating sa finish line na patuloy na maglilingkod sa Diyos, meron tayong hinihintay na prize. Mananalo ang magtatapos ng kanyang takbuhin. Kung doon, sabi pa niya, kaya nga sabi niya, run the race patiently. May shortcut? May shortcut? Hindi. Kailan natin tatanggapin yung reward natin? Kailan natin tatanggapin? Pwede ba natin sabihin, Panginoon, pwede ba advance na yung reward? Hindi rin eh. Tatanggapin lang natin yung reward na yan doon sa araw ng paghukom, sa panahon na kung saan haharap na tayo sa hukuman ng Diyos. At ang tatanggap lamang po niya yung mga nagtiis ng kanilang takbuhin. Nakakapagod o hindi? Nakakapagod man, pero pagtsagaan natin upang sa ganun makarating tayo roon, tanggapin po natin yung reward. Now, kung pupunta tayo dito sa ibabaw ng mundo, yung mga sumasali sa track and field, madali ba yung kanilang gawain? Bakit nananalo yung iba?
Meron silang training, di ba? Araw-araw tumatakbo sila. Meron din silang disiplina sa kanilang mga katawan. Hindi lahat ng pwede ng gusto nilang kainin is nakakain nila. Meron din silang oras sa pagtulog, meron silang oras sa paggising. Inaalagaan nila yung kanilang katawan. Now, ganun ba kadali na kung halimbawa ako, sasali ako sa track and field, mananalo ako dahil mabilis akong tumakbo. Sasali ako agad, mananalo agad ako. Kailangan kong mag-training. Kailangan kong maghirap. Kailangan habaan ko yung aking pasensya. Ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi porket nabautismuhan na tayo ngayon, sasabihin na, ligtas na ako habang panahon na yan. Hindi. Kailangan natin magpasensya. Marami tayong iiwasan ng mga tukso, marami tayong paglalabanan ng mga problema, marami tayong aabutin ng mga sakit upang sa ganon subukan kung gaano napakatatag yung ating mga pananampalataya. Na kung wala tayong tiyaga, anong gagawin natin? Susuko na tayo. Pero kung meron tayong tiyaga, hindi tayo susukot, patuloy tayo sa pagtakbo, anong makakala natin? Tatanggapin natin yung reward. Diba? Ganyan din ang nangyari kay Pablo. Sabi nga ni Pablo, Galatians 5:7, overcome hindrances. Ano yung hindrances? Yan yung mga pumipigil sa atin para hindi tayo makaabot sa finish line. Ano yung mga pumipigil sa atin? Problema, sakit, pagsuko. Ano yung mga pumipigil kay Pablo nun? Di po ba? Andyan yung sabi ni Pablo na hinahabol ako ng mga tulisan. Andyan yung nagugutom siya, nauuhaw siya. Andyan pa yung mga kapatiran mismo na nagnanais na ipapatay siya. Mga pumipigil sa kanya para matapos na yung kanyang tukso. Matapos, para hindi niya matapos yung kanyang takbo. Pero nagpatukso siya. Nagpatigil si Pablo. Hindi. Di po ba? Nagpatuloy siya sa kanyang takbuhin. He overcame those hindrances. Kailangan din po natin gawin yan. Bakit? Dahil meron tayong prize na ninanais. Kailan yung starting place? Romans chapter 6 verse 3-4. Nung tayo nabautismuhan, tayo naging mga Kristiyano. After baptism, tayo'y nabuhay muli mula sa kamatayan. Diba? Inilibing natin yung ating mga kasalanan, nung mga tayo sa tubig, nabuhay tayong kalakip ni Kristo, malinis na tayo. Yun yung na-start ng ating takbuhin. Dahil tayo mga anak na ni Kristo. Magpatuloy tayo hanggang sa maabot natin yung finish line at mapanalunan natin yung prize. Now, ginawa ni Pablo yan? Ginawa lahat ni Pablo yan. Nung siya naging Kristiyano, alam niya, gusto kong maabot yung prize na yon, gusto kong ma-receive yung crown of righteousness. Patiently, nagpatuloy siya kahit na sabi natin hinahabol siya, maraming gustong magpapatay sa kanya, maraming gustong pumigil sa kanya na ituro yung katotohanan, hindi siya tumigil. Hindi siya nag-stop. Di ba ba? In-overcome niya lahat ng mga sagabal na pumipigil sa kanyang takbo. And dumating yung time, yung binasa natin nung una, sabi niya, there is laid up for me a crown of righteousness. Ay, gusto ko rin yun. Yung sigurado akong bago akong mamatay, meron ng crown of righteousness na ibibigay mo sa akin. Di ba? Ano pa po? Paul had a purpose for running. Di ba? Napakaganda nung kapag ikaw ay tumatakbo, meron kang dahilan. Bakit tayo nabubuhay? Wala lang. Pinanganak ako ng nanay at tatay ko eh. Yun lang ba? Anong dahilan natin? Bakit tayo nabubuhay? Kumain 3 beses isang araw? Meron tayo pang dahilan. Diba? Sabi nga, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kailangan natin paglingkuran ng ating Diyos, kailangan natin pag-ingatan yung kanyang kautusan. No, ano yung reason ni Pablo? Si Pablo pag-usapan natin, yung reason niya. Ano yung reason to run niya? Ano ba nakasulat sa Revelation 2:10? Sabi ron, be faithful until death, and you shall receive the crown of life.
Yun yung reason niya. Gusto niyang tanggapin yung crown of life. Gusto niyang tanggapin yung reward na manggagaling sa Diyos. At kung babalikan natin yung binasa natin kanina, sabi niya, there is laid up for me a crown of righteousness. Naabot niya yung purpose niya? Diba? Hindi sa yung purpose niya eh. Alam niya, yung dahilan niya kung bakit sa tumatakbo, ayan no, malapit na akong mamatay. Pero bagamat malapit na akong mamatay, pinag-ingatan ko yung aking pananampalataya, tinapos ko ang aking takbuhin, ayun na yung prize. Ayun na yung crown. Gusto ko ganoon din po tayo. Dapat may purpose din po tayo. Pero sa pagtakbo natin, kahit may reason tayo, run carefully. Bakit carefully? Sapat na ba yung mabilis tayo tumakbo? Sapat na ba yung malakas yung pangangatawan natin? Sapat na ba yung malakas yung stamina natin para magtagumpay? Dahil mabilis na tayo tumakbo, malakas yung pangangatawan natin, hindi tayo mag-iingat. Eh mag-iingat tayo, baka matalisod ka naman. Diba? Nakapanood na kayo minsan. Minsan may napanood ako, track and field. Naghahabulan sila, kabilis ng isa. Sa sobrang bilis na namumuna siya, ang layo ng diferensya, pero nagkumpiyansa nangyari, nadapa. Sinong nanalo? Nanalo yung nasa likod na nag-iingat. Ingatan natin yung tinatakbuhan din natin. Minsan kasi sa atin ng mga Kristiyano, sabi ng iba, 30 years na akong Kristiyano. Ilang beses ko nang nabasa yung Biblia. Ilang beses ko nang napakinggan yung mga lesson. Alam ko na yan. Mag-ingat po tayo. Baka dahil sa sobrang tiwala natin sa ating sarili, hindi tayo nagiging careful, matalisod tayo, matukso tayo. Karating pa tayo sa langit? Hindi. Sabi nga ni Pablo, meron tayong purpose, makauwi sa langit, matanggap yung crown of righteousness. Pero be careful. Bakit be careful? Andyan lang si Satanas. Andyan lang si Satanas na tinutokso tayo. Saka totohanan sa mga oras na ito nasa tabi nyo si Satanas. Bakit wala? Pakinggan nyo, hindi umiihip yan. Tulog na. Tulog na. Ang sarap ng aircon, malamig. Yung iba naman sa atin na natutok, so ano nangyayari? Tatagumpay si Satanas. Di ba? Be careful mga kapatid. Dahil ni Pablo, sabi niya, and bukod doon, we follow example and be an example. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Tingnan po natin ito. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi niya, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Sabi ni Pablo yan. Sabi ni Pablo, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kaya nga po natin pinag-aaralan si Pablo, yung kanyang buhay, kung paano niyang inassess yung kanyang sarili, kung bakit dumating siya dun sa time na sinabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, therefore there is laid up for me a crown of life. Kung bakit siya dumating doon, tingnan niya, very confident siya na sinabi niya kay Timoteo, meron na akong tatanggapin na crown of life. Bakit siya very confident? Dahil sa mga pinag-aralan natin, naging matapat siya, nagpatuloy siya, hindi siya tumigil. Anong gagawin natin ngayon? Dahil napakaganda ng example na binibigay sa atin ni Pablo, gagawin po natin, gagayahin natin yung example nyo. At kapag ginaya natin yung example na yun, tayo rin naman in return, magiging example sa mga susunod na mga Kristiyano, titignan din nila yung buhay na ginawa natin. Sasabihin nila, paglaki ko, gusto ko rin maging kagaya ni sister ganito, maging kagaya ni brother ganito. Na sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng hirap, naging matapat na Kristiyano at hindi sumunod. Dahil gusto ko rin makauwi sa langit. Gusto niyo po yun? Gusto ko rin po yung mga kapatid. Let us be an example. And pa, galing ni Pablo, he is trustworthy. Ano yung trustworthy? Mapagkakatiwalaan. Tama po? Tingnan po natin. Sabi niya, si Pablo, he is a
steward. First Peter chapter 4 verse 10, ano pong sabi doon? Unang Pedro kapitulo 4 ay versikulo 10, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tayo po'y katiwala ng biyaya ng Diyos. We are stewards. Merong ipinagkatiwala sa atin ang Diyos. Now, kung merong ipinagkakatiwala ang Diyos sa atin, anong gagawin natin sa pinagkatiwala niya? Alagaan? Di po ba? Kinakailangan wag nating sayangin o wag nating sirain yung pagtitiwala sa atin ng Diyos. At para hindi po natin masira yung pagtitiwala ng Diyos, faithfulness is required. Kailangan natin ng katapatan. Maging tapat po tayo sa Diyos. Gaya ni Pablo, ano po pinagkatiwala sa kanya bilang steward? Pinagkatiwala sa kanya yung Ebanghelyo. Naalala nyo, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 4, yung pinag-aralan natin, sabi ni Pablo, ipinapahayag ko sa inyo yung Ebanghelyo na aking tinanggap, na sa inyo rin tinanggap, na sa inyo rin pinananatilihan, na ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan, sabi niya. Ano yung pinangaral niya sa atin? Ebanghelyo. Bakit? Dahil ipinagkatiwala sa kanya yung Ebanghelyo na dapat niyang ipangaral upang sa ganoon magkaroon ng kaligtasan ng bawat mananampalataya sa Ebanghelyo. Hindi niya sinarili yun. Kung ano yung pinagkatiwala sa kanya na iniutos sa kanya, yun yung kanyang ginawa. Hindi naman po yun. He was also entrusted with money. Tama mali. May pinagkatiwalang pera kay Pablo. May mga pera pinapadala sa kanya at pag dumating sa kanya nung ginagawa ni Pablo, binubusan niya? Hindi niya binubusan. Ang kanyang ginagawa, pag tinanggap niya yung pera, ibinabahagi niya sa mga kapatiran dahil yun yung purpose kung bakit ibinibigay sa kanya yung pera. Ibahagi sa mga kapatiran upang sa ganoon magkaroon ng gagamitin ng mga kapatiran. Kapag dahil pinagkatiwalaan, mapa-ebanghelyo man yan, o mapa-pera man yan, tularan natin si Pablo na huwag sana natin sirain ang tiwala ng Diyos. He was also entrusted with time. Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, sabi niya, redeeming the time for the days are evil. Alam niya, sumasama yung panahon, at dahil doon, hindi siya nagpakampante. Habang siya'y nabubuhay, kahit na siya'y nakakulong, anong ginawa niya? Patuloy na ipinangaral niya ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya. Patuloy na pinagtibay niya ang bawat kapatiran na pinanghihinaan ng loob. 1 Corinthians, Thessalonians, sinulat niya yung mga sulat na yun para pagtibayin yung mga kapatiran. Why? Because he is trustworthy. Lahat ng mga pinagkatiwala sa kanya bilang alagad ng Diyos, tinupad niya. Hindi niya sinayang mga kapatid. Now, tayo rin, napag-aralan natin na ganun pala si Pablo, nung gagawin natin, ay dapat tayo po'y kaya rin pong pagkakatiwalaan. Ipinagkatiwala din po sa atin ang Ebanghelyo. Ano pong gagawin natin sa Ebanghelyo? Buburuhin? Ay, hindi po. Ipapangaral din po natin sa mga nangangailangan makarinig ng Ebanghelyo. Kapag merong ipinagkatiwalang pera sa atin, huwag po natin ipansin lahat. Mamaya hindi po sa atin ipinatago lang, ipinansit natin, wala na tayong bibigay. Kapag ipinagkatiwala lang sa atin para ipamigay, ibigay po natin kung para kanino. Ipinagkatiwala din sa atin yung oras, hawak po natin ang oras ngayon. Huwag po natin sayangin. Go out and preach. Ipangaral natin ang kaligtasan sa mga nangangailangan. And dahil doon sa mga nakita nating qualities ni Pablo, ano nangyari sa kanya? Paul was crowned. Bakit natin alam? Nabasa natin kanina, di po ba? Sabi niya, therefore there is laid up for me a crown of righteousness. Anong klaseng crown yung sinasabi niya? It is an incorruptible inheritance. Isang pamana na kung saan hindi masisira. Isang pamana na hindi mawawala, hindi mananakaw ng
Sino may gusto ng ganong pamana na nanggagaling sa Diyos? Gusto ko yun. Ano po? Gusto po natin yun. Now, para matanggap natin yun, i-commit natin yung kaluluwa natin saan? Kanino? Sa ating Diyos. Kailangan nakapokus tayo sa paglilingkod sa Kanya. Di mo ba? Yung ating paglilingkod sa Kanya, kailangan 100%. Hindi pagmasipag lang tayo. Ang lalong hindi po, ano bang tawag doon? Hindi po formality lang ba? Hindi po ganun. Ang paglilingkod natin, kailangan committed po tayo para ma-receive natin yung incorruptible inheritance na yan. Na sinasabi pa rin, yung crown na yan, it is the crown of life. Di ba ba? Revelation 2:10. Yun yung gusto natin, yung makauwi tayo sa langit, tatanggapin natin yung reward natin, na kung saan kapag nasa langit na tayo, wala nang pagbihirap, wala nang kamatayan, habang buhay na, nakasama natin ng Diyos po. Gusto ko po ng ganong klase ng crown. It is an eternal glory. Gusto niyo po yun? Walang hanggan na kapurihan para sa atin. Gusto ko pong makarating doon. Gusto ko pong tanggapin yung crown na yan na tinanggap din ni Pablo. Ano pong gagawin natin? Let us assess ourselves. Let us assess our spiritual life. So, how did you do? Kamusta ka naman? Diba? Where are you now on your spiritual journey? Lahat po tayo tumatakbo. Tama mali? Lahat tayo tumatakbo pauwi sa langit. Ang tanong, nasaan na tayo? Nandun na ba tayo? Malapit na ba tayo sa finish line? Na kung sakali mang bumalik man ang ating Panginoong Jesucristo ngayon, masasabi ba natin na gaya ng sinabi ni Pablo na merong naghihintay na crowd sa atin? Masasabi ba natin yon? Or baka naman nasa gitna tayo na nanghina na tayo? Baka naman nanghihina na tayo, nasa gitna na tayo, malapit na tayong sumuko. Or nakakalungkot, baka nag-umpisa pa lang tayo, hindi pa tayo naka-step, bumalik na tayo roon. Hindi na tayo nagpatuloy sa paglalakbay. Kapag gano'n ang ginawa natin, makakauwi po ba tayo sa langit? Hindi po. So, kamusta po yung journey natin? Di po ba? You need to make some adjustments. Ay kung sakaling ang nasa gitna tayo, pinanghinaan na tayo, i-adjust po natin. Anong adjustment? Tumayo po tayo. Tumayo tayo at magpatuloy tayo sa ating takbuhin. Huwag po tayong susuko, mga kapatid. Dahil alam po natin lahat na ang purpose natin bakit tayo tumatakbo pauwi sa langit is dahil gusto nating ma-receive yung reward na ipinangako ng Diyos sa atin. Gusto natin yung crown na tinanggap ni Pablo. Gusto po natin matanggap. Ayaw po natin mapunta sa impyerno. Sino nga bang gusto pumunta sa impyerno? Meron? Kung meron, happy trip. Hindi ko po kayo sasamahan. Gusto kong umuwi sa langit. Ano po? Gusto kong makasama si Pablo doon. So, question. Were you pleased with the results? Ngayon na ina-assess natin yung sarili natin, natutuwa ba tayo sa resulta? Sipin natin, sa panahon ngayon, nasaan na ako sa aking paglalakbay? Malapit na ba ako doon sa finish line? Nasa gitna ba ako? Baka malayo ba ako? Kung malapit na tayo sa finish line, or kahit nasa gitna man tayo, pero alam natin na matatanggap natin yung crown of righteousness, masaya kayo? Ako, masaya ako pag ganon. Pero pag alam natin, pangit yung spiritual life natin, wala tayong tatanggapin reward, masaya? Malungkot. Kaya ang sabi natin, make adjustment. Pero enough na ba na masaya tayo, mga kapatid? Enough na ba na masaya tayo sa assessment natin sa sarili natin? More importantly is God going to be pleased? Yun yung pinakamahalaga. Sa ating paglalakbay, sa ating pagtakbo, pauwi sa langit, natutuwa ba ang Diyos sa atin? Di ba? Ano yung pakiramdam nyo bilang mga magulang kapag yung anak ninyo umaakyat sa stage, nakakatanggap ng reward, nakakatanggap ng award? Anong pakiramdam nyo? Kulang na lang, sumigaw kayo, anak ko yan! Di ba? Now,
Ano sa ating takbuhin ngayon bilang Kristiyano? Na nakatingin yung ating Ama na nasa langit, nakatingin yung ating Diyos sa ating paglalakbay. Ang tanong natin, natutuwa ba sa ating Ama natin? Nasasabi niya, anak ko yan, dapat na naglilingkod sa akin. Or, malungkot yung Ama natin dahil nakikita niya na hindi maayos yung ating paksa. Mga kapatid, let us assess our spiritual life. And hopefully, gaya tayo ni Pablo, na masasabi natin, I have fought the good fight of faith, I have finished the race, I have kept the faith. And masabi natin, there is therefore laid up for me a crown of righteousness that the Lord will give me on that day. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And tayo po'y dumiretso sa ating